Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Taliwas sa desisyon ni two-time UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao na pagdesisyonan ni Mike Phillips na tapusin ang kanyang ikalima at huling season sa De La Salle Green Archers sa UAAP sa susunod na taon. Ipinalam ito ng two-time Mythical team member na si Phillips pagkaraang matalo ang LaSalle laban sa University of the Philippines 66-62 sa Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals. Sinabi ni Phillips na simula noon hanggang ngayon ay inalagaan siya ng DLSU kaya't nararapat dapat lamang na ibalik niya ang kabutihan na ibinigay sa kanya. Nagrehistro ng 17.6 points at 11.6 rebounds sa Finals Series ang 6'8" na si Phillips. Inaasahan na pangungunahan ni Phillips ang Archers sa Season 88 sa susunod na taon kasama ang mga bagong transferees na sina Kian Baclaan, Jacob Cortez at Mason Amos na pwede nang maglaro para sa LaSalle sa susunod na taon. Ayon kay Phillips, dahil sa suporta ng LaSalle community, hindi lamang sa kanya at pati na rin ang kanyang pamilya, ay ibibigay niya lahat ang kanyang makakaya sa susunod na taon para ibalik ang corona sa DLSU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi kamukha kundi si John Amores nga mismo ang nakitang naglalaro sa Bohol nitong nakaraang linggo. Ang kontrobersyal na shooting guard ng Northport sa PBA ay naglaro sa isang exhibition match sa Duero, Bohol habang siya ay suspendido sa kabuuan ng PBA Commissioner's Cup pagkaraan ng kanyang pagkasangkot sa isang pamamaril noong Setyembre. Ayon sa mga sources, may basbas mula sa Northport Management ang partisipasyon ni Amores sa exhibition match. Sa mga lumalabas na litrato sa social media, makikita na ang dating Jose Rizal University player ay nakasuot ng kulay asul na jersey na may numerong 23 at kulay blonde ang kanyang buhok. Sinuspindi ng PBA si Amores ng isang komperensya na walang bayad pagkatapos ang kanyang pagkasangkot kasama ang kanyang kapatid sa isang pamamaril sa Lumban, Laguna na nagmula raw ayon sa mga investigador sa isang side bet sa laro. Ang magkapatid na Amores ay nahaharap sa kasong attempted homicide para sa pamamaril sa isang lalaki na sangkot sa side bet noong Setyembre 25. Hindi naman nasaktan ang naturang lalaki. Kasalukuyang nakapiyansa ang magkapatid habang ang kanilang kaso ay dinidinig sa Municipal Circuit Trial Court sa Lumban, Laguna. Binigyan ng basbas si Amores na maglaro sa exhibition game dahil sa naawa ang management na hindi siya sumasahod o binibigyan man lang ng allowance kapag nag-e-ensayo siya sa Northport at wala siyang pangtustos sa kanyang pamilya. Sinabi na napilitang maglaro si Amores sa Bohol dahil hindi siya makatanggi sa isang opisyales na nag-organisa ng laro dahil ang taong iyon ay isa sa mga tumutulong sa kanya sa korte. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng Creamline Coal Smashers ang taon bilang kaisa-isang koponan na walang talo sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Nananatiling malinis ang record ng Creamline sa loob ng 4 na laro kung saan napanalo nila lahat ng kanilang asignatura kasama na ang mabigat na 5-set match laban sa Zeus Coffee Thunderbells nitong nakarang linggo na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sa pangkalahatan, 3 set lamang ang ibinigay ng Creamline sa 4 na laban para ipakita ang kanilang pagkadominante sa 6 na buwang liga kung saan layunin ng koponan na masikwat ang kanilang ikapitong All-Filipino title at pang-11 overall title.
Ngunit hindi ganun kadali para sa Coal Smashers na makuha muli ang titulo, lalo na't nandyan ang Petrogas na may 5 panalo at 1 talo. Ang Signal HT Spikers ay hindi nalalayo sa standings kung saan mayroon silang 4-1 win-loss card pagkatapos silang matalo sa Angels, habang ang Cherry Tigo Crossovers ay may 4-2 kartada pagkatapos ang kanilang pahirapang 5-set panalo laban sa Galleries Tower High Risers noong Disyembre 14. Samantala, nasa gitna ng standings ang PLDT High Speed Hitters na may 3-2 baraha. Kasunod ang Akari Chargers at Chocomucho Flying Titans na may kaparehong 3-3 baraha. Ang Zeus Coffee at Farm Fresh ay naghati sa 2-3 record at nasa ika-8 at ika-9 na pwesto, at sinundan ng Galleries Tower at Capital One na may 1-5 at 1-4 kartada ayon sa pagkakasunod. Sa ilalim naman ng standings ay ang NX-led Chameleons na nananatiling wala pa ring panalo sa loob ng 5 laro. Umaasa naman ang Chameleons na magiging maganda ang taong 2025 para sa kanila at makuha nila ang kanilang unang panalo laban sa Farm Fresh Foxies sa oras na magtapat sila sa Enero 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.